At dahil back to school na nga ulit ang mga anak natin, tayo mga nanay, unang nagigising, syempre tayo din ang huling natutulog. Eto nga't pangalawang araw na ng school day ng mga bata, buti na lang talaga kapag ganitong nagigising ako sa madaling araw ay hindi naman nagigising ang bunso ko. Dahil bago nga ako bumabangon, dumedede muna yon. Siguro inaabot din ng isang oras mahigit bago siya matapos. Pero dati nung grade 6 pa lang ang panganay ko, kapag nagising ako ng madaling araw, nagigising din yun. Kaya hindi din talaga ako makakilos ng maayos. Kaya yung panganay ko, halos siya na lang din na nag-iintindi sa sarili niya. Eh ngayon, hindi kasi pwede dahil meron nga din akong grade 1 at hindi pa naman yun marunong mag-intindi sa sarili niya. Ang hirap pala talaga no kapag sabay-sabay pumapasok mga anak natin. Kaya saludo talaga ako sa mga nanay na 3, 4 ang anak na sabay-sabay pumapasok sa umaga. At ayun nga, pagkasalang ko ng sinaing, lumabas naman ako para bumili ng pambaon ng panganay ko. Ang request nga niya ay ham daw, kaya ito, sinunod ko na lang yung gusto niya. Pero bumili naman ako ng gulayan para naman sa hapunan namin. Para naman sa pang-almusal nila at pambaon na din pang recess, ay nagluto na nga din ako ng pancake. Eh, ang tuwa ko pangat akala ko naubos ng panganay ko yung kanin niya dahil said na said talaga. Ni isang mumo, walang tira. Yun pala inatapon dahil hindi nga daw niya mabuksan yung balutan niya. Kaya sa susunod luluagan ko na nga lang ang take para naman mabuksan niya. Eh, hindi naman kasi nagsasabi at kanina ko nga lang din nalaman. At ayun nga, pagkatapos ko magluto, ginising ko na nga din sila para makapag-almusal. Tinimplahan ko na nga din ng Milo para naman mainitan ng sikmura. Pagkatapos naman nila mag-almusal, pinaligo ko na din at habang inaantay ko sila matapos sa pagligo, eto nga't inasikaso ko na din itong mga pambaon nila at pinabaunan ko nga lang sila ng tig-2 pancake. Pinapabaunan ko na din ang panganay ko para naman hindi na siya pumila ng pagkahaba-haba sa kantin para lang makapag-recess. Pinabaunan ko nga din sila ng Chucky at sa susunod hindi ko na talaga pababaunan lalo na itong pangalawa ko dahil nagkalat nga lang at natapon nga daw. Eh di iyon, nung pinakain ko nga ng tanghalian ay ang dumi nga ng kanyang uniform. At ayun nga, pagkatapos nila mag-asikaso sa pagpasok sa school, hinatid na din namin mag-asawa. Hindi nga sana ako sasama dahil tulog pa tong bunso ko pero maya-maya lang nagising din. At pagkahatid nga namin sa dalawa kong anak ay natulog nga ulit ako pag-uwi pati nga yung bunso ko ay natulog ulit. Bumangon naman ako ng alas 10 dahil mag-aasikaso pa nga din ako at pakakainin ko pa nga din yung pangalawa kong anak. Napaliguan ko na naman ang bunso ko kaya sarili ko naman yung inasikaso ko. Madalas talaga hindi na ako nag-aayos at minsan lang talaga ako makapag-ayos kapag sinisipa. Naggayak nga lang ako ng very light dyan dahil sabi ng panganay ko may meeting daw at pagpunta ko naman dun sa school wala naman palang meeting at sa Webes pa daw. Eh buti na lang hindi ako iniwanan ng asawa ko at sabi ko nga sa kanya umuna na siya dahil baka matagal pa matapos ang meeting. Buti na lang inantay niya kami dahil kung nagkataon baka nagantay ako na matagal doon, lobat pa naman yung cellphone niya. Eh buti na lang hindi magkasabay ang meeting nila, yung grade 1 ko bukas tapos yung sa panganay ko ay sa Webes pa. Basta pagkalabas ng mga anak ko galing school eh pinapatulog ko talaga sila. Yung panganay ko sanay naman talaga yun matulog pagkalabas ng school. Maglalaban na nga ulit ako bukas dahil medyo madami na ulit ang mga labahin ko. Nilikom ko na nga mga sinampay ko tapos etong mga uniform ng mga anak ko nilabhan ko na din.